This is SMNI News Channel. Truth that matters. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli po nating ipakita ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating inang bayan sa espesyal na programang Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal. Sa programang inilaan ng muting pastor, Pastor Apollo Siquibuloy, para isulong ang tunay na pagbabago sa ating bayan. Ako po si Hannah Jane Sancho. Ako naman si Ina Mortel. Sa programang ito, sama-sama nating itataas ang mga hadikain ng pagkakaisa, kapayapaan at pagkilos tungo sa tunay na nation building. At yan po talaga ang nasa puso ni Pastor Apollo, ang kanyang misyon na tayo'y magkaroon ng tunay na pag-ibig sa ating Diyos at bayan. Samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng ating palatuntunan. Kasama pa rin ang tagapagsalita ng ating butihing pastor, Attorney Kay Lorente. Good morning, Attorney Kay. Good morning, kapartner Ina and kapartner Hannah. Good morning and magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga televiewers, lahat ng mga tagapakinig, radio listeners ng Sunshine Media Network International. Isa pong napakalaking karangalan muli po humarap dito sa Sunshine Media Network International para ibahagi ang plataforma de gobyerno ng ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo Siquibuloy, dito sa programang Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal. At nagpapasalamat tayo sa malaking pagkakataon na ibinigay sa atin para ma-discuss natin yung mga usapin na mahalaga sa puso ni Pastor Apollo Siquibuloy na tumatakbo sa pagkasenador at ngayong nalalapit na halalan. And of course, dahil nga hindi natin physically makakasama si Pastor, nandito tayo para maiparinig naman, maabot sa ating mga kababayan kung ano talaga yung tunay na rason, dahilan, bakit tumatakbo si Pastor, kung sino si Pastor. Of course, we were able to discuss this in previous episode natin. Pero ngayon, naisa ring talakayin. This was posted recently, na yung patungkol sa search warrant. And I would like to read this nilabas ng Korte Suprema, posted on January 3, 2025. And quotes, "The Supreme Court emphasized the search warrants must clearly define the location to be searched, otherwise they are invalid for violating the right against unlawful searches and seizures." In a decision written by Senior Associate Justice Marvic Leonin, the Supreme Court's Second Division acquitted Lucky Enriquez of the crimes of illegal possession of dangerous drugs and drug paraphernalia under Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 due to a defective search warrant and its irregular execution. The case stemmed from a 2017 operation of the Philippine Drug Enforcement Agency, or PDEA, which implemented a search warrant against Enriquez to search for and seize dangerous drugs and drug paraphernalia. The address in the search warrant states Informal Settlers Compound, Deer Road, Barangay Piñahan, Quezon City. PDEA agents, guided by informant, entered the house where Enriquez was located. Without knocking or announcing their presence, they immediately rushed to the open door, apprehended Enriquez, and seized sachets containing shabu. The Regional Trial Court convicted Enriquez and the Court of Appeals upheld the decision. The Supreme Court reversed these rulings, declaring the search warrant invalid. The Constitution requires a valid search warrant to particularly describe the place to be searched. This requirement is crucial to prevent enforcing officer from deciding on their own where to search and whom and what to seize. The Supreme Court ruled that the search warrant was too broad and essentially a general warrant, which is prohibited by the Constitution. This lack of detail gave the PDEA agents unlimited power to search the entire compound. The SC also found that the search warrant was not carried out properly. According to Rule 126, Section 7 and 8 of the Rules of Court, government agents must first identify themselves and ask for permission to enter the place they want to search. They can only force their way if they are denied entry. The rule protects both the person being served with a warrant and the agents from possible violence that could happen from an unannounced entry. Additionally, searches must be made with lawful occupants of the house as witnesses, or if they are unavailable, to residents in the same area. In this case, Enriquez was lawful occupant of the house but was not able to witness the search.
So, bakit natin dinidiscuss ito, Attorney Kay? Kasi kanina, doon sa episode namin with Attorney Panelo, we were discussing Pastor as a political prisoner of this administration. Going back doon sa nangyari sa Davao, twice pumasok noong June 10 and August 24 ang mga kapulisan para hanapin si Pastor. Pero ang kaibahan lang nung unang pasok nila sa June 10, na natili for 16 days ang libo-libong mga polis sa loob ng compound ng KOJC Attorney Kay, na ang binigay na search warrant ay hindi naman nakapangalan kay Pastor, kundi sa kanyang Warrant of arrest pa. I'm sorry, warrant of arrest. Yes. Na nakapangalan kay Sylvia Semanes, at ang address naman ay sa Pasig City. What's your take on this, Attorney Kay? Yes, it's very relevant to discuss this Supreme Court decision kasi nga, kung mababasa din natin sa mga comments, sa mga previous na programs natin, usually ang tinatanong, yun nga, bakit iboboto si Pastor na nakakulong siya, may kaso siya naka-pending dito sa bansa at saka sa US. So, syempre, kailangan nating sagutin yan, no? Kasi it leaves a doubt, especially to the voters this upcoming election. So, just to clear the name of our beloved pastor. Kaya, we really commend this decision of the Supreme Court kasi nakikita natin na buhay po ang justice system ng bansa. We can still rely on the Supreme Court, in the Judicial Department, lalong-lalo na in protecting our fundamental constitutional rights. And we are so happy to read this. Ito nga, mayroong pinigay na press release ang Supreme Court. And since we'll just discuss a little, no, kasi nga, this is about our beloved Pastor Apollo C. Quiboloy. Two things talaga. Just to summarize, two things ang in-emphasize dito and issues resolved by the Supreme Court. Number one, if the search warrant served to certain Enriquez was valid. And number two is if the execution or the implementation of the said search warrant was proper. Okay, talking about the search warrant, very clear po ang binigay na standard or guideline ng Supreme Court as to the validity of a search warrant. Dapat po ang specificity, dapat specific location. Yun yung first issue, no? So, going back to the case of Pastor Apollo. So, dito po, since search warrant, or we're talking about the warrant of arrest naman. Siguro, Attorney Kay, bigyan lang natin ng konteksto, no? Kasi ang talaga, dahil nabanggit ni Partner Hannah kanina na kinukonsider na political prisoner si Pastor kasi may mga kasong kinaharap. Yes. Pero tayo dumadaan sa due process. Yes. So ngayon, ang ating usapin ay search warrant and arrest warrant. Ano ba yung talagang difference ito? Okay. Actually, sa search warrant and warrant of arrest, both are constitutional na may guarantee talaga of protection against unreasonable search. Search warrant yon, at saka sa warrant of arrest, which is a person naman kung baga kukunin mo yung tao, especially there is a probable cause na he has committed the crime. So different yung kanyang kumbaga gamit niya, at saka even yung requirements magkaiba din. So sa search warrants, there must be a particular description of the place kung saan is-search, and we're talking and who to search, and what objects to be searched, and yung offenses. Ano yung specific offenses that was committed by the certain accused. So yon. And iba naman po sa warrant of arrest, we're talking about, kunin mo yung tao. Okay? So pero very strict tayo sa search warrant kasi nag-i-invade ka na ng privacy ng tao. Even nga, sabi nga, one Supreme Court decision, kahit pa humble yung bahay ng tao, but to him, it's like a palace. Diba? Yan lang yung property niya. It must be protected and it must be respected. So, eto po, lalo-lalo na, okay, warrant of arrest, you're just searching for a person, kung andyan ba yung tao o wala. Kung wala, and then you have to leave. Mas mataas yung quantum of evidence o quantum na kailangan mong
Mabigat na i-establish. ebidensya. Yes, para maka-obtain ka ng search warrant. At saka very strict ang Supreme Court, lalong-lalo na with the execution of this certain search warrant. Yan. Eto, dapat number one, specific ang location. Pag sinabi mong nandito sa certain compound, lalo na pag compound, tapos maraming nakatira dyan, dapat anong unit? Ganun pa yan ka-specific. There's a Supreme Court decision. For example, dyan sa compound, maraming nakatira dyan. It's not just a home of about 1,000 of missionary workers. Yan din yung, kumbaga, yun yung sanctuary natin eh. Very sacred yan in our part. And at the same time, school din siya. So, mas specific ka dapat. Saan ba dyan mag-search? So, dapat dito, makita mo, ang laki na ng violation. Diba? Specificity of location sa kanila. Buong compound. And that's August 16 ha, until August 24 hanggang sa September 8. Iba pa yung June 10. Na simultaneous sila na nag-serve ng warrant of arrest. Nag-search sila sa 4 na compounds, not only dyan sa Central Headquarters, sa Prayer Mountain sa Tamayong, sa Glory Mountain sa Tamayong, and doon pa sa Kitbog. 4 areas, simultaneous po yun. In one, same day, same time, ganun po. So, talking about specificity, nakita talaga natin na Oy, bakit Kasi para sa Attorney Kay, sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang meron si Pastor is arrest warrant at yung iba pang mga akusado, tama? Yes. Hindi sa search warrant na magbibigay ng pahintulot dito sa mga kapulisan na maghalughog lang. In fact, even if meron siguro sa search warrant, hindi pa rin pwede kasi sa mga nabanggit mo, hindi naman specific. Diba? Kaya ngayon, bigyan natin yung pagkakataon na Attorney Kino, balikan natin ano ba talaga yung nangyari para mas makita nila kung ano-ano talaga yung mga paglabag sa batas ang nangyari. At narito po at panoorin po natin. The year 2024 was a challenging year for the Kingdom of Jesus Christ, or KOJC, as it was dotted with difficulties and hardships. Walang kalaban-laban, tututukan mo ng mga baril na ganyan. That is really barbaric action. At the dawn of June 10, 2024, an unreasonable number of Philippine National Police, or PNP personnel, were simultaneously deployed at the KOJC religious compounds in Davao City. At the central headquarters, while the missionary workers were about to have their morning devotionals, police personnel flocked the gates, climbed up walls and gates to force their way into the compound premises without making prior announcements as to who they were and their intention. Police forces also barged at the houses surrounding the KOJC religious compound in Sarangani without any search warrant, breaking the doors, rousing the families from their sleep. It created deep fear and trauma among them, and worse, killed 2 innocent lives. Kamay ka ng bala sa While hundreds of police from the Criminal Investigation and Detection Group, or CIDG, and from the Special Action Force, or SAF, in full battle gear, rounded up at the gates of the Prayer Mountain in Tamayo. Worse, they presented no search warrant as they illegally forced their entry, destroyed the gates, and desecrated the places at the Glory Mountain, which injured KOJC missionary workers. Kami, wala kaming armas. They refused to listen and ignored the pleas of the missionary workers to wait for kingdom lawyers for a lawful service of the warrant of arrest for Pastor Polo, who is innocent and is subjected to unfounded accusations. Nakikiusap kami na yung inyong abogado namin.
not enough, the Kingdom nation saw the gravest violation and greatest unlawful action as no less than the then PNP Region 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III led more than 3,000 police forces, including the SAF, to supposedly serve an arrest warrant to Pastor Apollo, but illegally forced their entry to the KOJC premises, destroying the gates and the Kingdom properties. Sa tinuod lang maluoy na misenyo ha, kay ginasuportaran yun namang pulis bisan kaniadto pa. Tanan ninyo mga general nag-alig yun na kay Pastor. 40 years na ni dire. Wala ko padungog na namin violation sa bisan sa kabalaod. The police, through the mandate of Torre, conducted an arbitrary search and invaded the sacred spaces and places of worship at the KOJC compound, even without a search warrant. Hey, ada rin? Wala. Ano makikita kayo dyan? Hanggang taga. Puta. It was a 16th day of assault, not only to the KOJC missionary workers and members, where many of them were injured and traumatized. It did not only create public disturbances and school disruption. It was not only a desecration of sacred spaces and places of worship, but it was all an attack on the person of Pastor Apollo C. Kibuloy, whose only mission in life is for the salvation of humanity and the good of the people. But amidst all these, the Philippines and the world saw how its founder, the appointed Son of God, Pastor Apollo C. Kibuloy, prepared all of his members and workers for times such as this. This is about kingdom of Jesus Christ and the assault on the kingdom nation. Tandaan ninyo, hindi kayo kawawa. Tungod kay ang langit nung amahan naa pirmi kaninyo. Staying true to their commitment, to stand their ground, and to die for what they believe in, the KOJC community caught the attention of Filipinos here and abroad and inspired its supporters to never back down for what they believe in and for justice, most especially if you are in the truth. This is how Pastor Apollo brought up the kingdom of Jesus Christ. He made himself the ultimate sacrifice to save his flock from clear danger and more destruction of the sacred spaces at the KOJC compound, a showcase of true love, once witnessed by those who stood with Jesus Christ, the begotten Son, at the cross of Calvary, and is manifested in our times today in the life of his appointed Son. Despite all the challenges, Pastor Apollo's messages continue to spread all over the world and manifest in the whole KOJC community. When our good is being persecuted and assailed, we will double the good. When it is persecuted again, we will triple the good. We will overcome evil with good. Ayan, natungayan natin yung video na yan kaugnay dun sa binalikan natin yung KOJC siege sa Attorney K. No? I'd just like to emphasize, Attorney K, nung binasa natin yung ruling ng Supreme Court at pinoint out mo yung mga unconstitutional na ginawa ng PNP when sinerve nila yung search
warrant. Yung warrant of arrest. I'm sorry, paulit-ulit ako sa search warrant. Sa warrant of arrest. Kasi parang search warrant ang ginawa nila. Exactly. Yes. Sa warrant of arrest, isa ako dun, tayo kay Attorney Kay, witness tayo when they serve yung warrant of arrest kay Sylvia Semanes. Yung mga abogado natin, kayo, Attorney Kay, talagang ginawa ninyo ang lahat para i-raise doon kay General Torre na hindi pwede na mag-serve siya ng warrant of arrest na hinahanap nila si Pastor, tapos ang papel na dala nila ay kay Sylvia Semanes at yung address pa ay Pasig. At ang sagot ni Torre, nakita naman natin, makikita yan sa video, no? Na kung may reklamo kayo, sa korte kayo tumakbo. Huwag ngayon. Basta alas 5, papasok ako. Yun ang in-emphasize niya. And then, ito na nga ang nangyari, no? When nag-uusap pa lang tayo, sinisiran na yung gate sa likod. At yung gate natin sa likod doon sa may airport at doon sa gilid na may bakanting lote, pinapasok na po. Sinisira na po yung mga walls natin doon at tinir gas, no? Tinir gas ng mga police yung mga walang kalaban-laban ng mga church workers ng Kingdom of Jesus Christ. Attorney Kay, ngayon lang ako nakakita sa buong buhay ko ng pag-serve ng warrant of arrest na ganito kadami ang police na ipinadala. Yes. At isang tao ang hinahanap nila. Isabay pa natin yung mga co-accused ni Pastor, yung 4 pa. At may namatay pa tayong kasamahan dahil nga doon sa, nakita niyo sa video, di ba, yung pumutok? Nasa tower kasi siya, nasa watchtower, nakita niya sa baba ano ang ginagawa ng mga kapulisan. Now, Attorney Kay, ano dapat ang maintindihan ng mga kababayan natin? Why are we emphasizing this? Na grabe ang persecution na ginagawa nila laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy, at ngayon nga ay isa ng political prisoner ng administration na ito. Yun nga, no? Makikita talaga natin kasi number 1 since talking about political persecution, no? So may mga grounds yan para masabi natin, may mga requisites na masabing, isa siya sa, actually, unang-unang political prisoner siya ng eto na administrasyon. Paano? Let's go to the, siguro, standard or guidelines. Number 1 kasi, ang magiging basis niyan is, ano yung nature of charges? Yeah. Although, sige, sinasabi nila, dahil nga ang charges kay Pastor, may qualified human trafficking, okay, may abuse, child abuse. However, eto kasing kaso na to, 2020 pa lang, dismissed na. Because of lack of probable cause. The probable cause na even just a prudent man can say na he has really committed a crime. And yun nga, positive talaga na si Pastor mismo. And yung mga elements of the crime of human trafficking, positive. Pero wala. Kaya nga na-dismiss. And there is insufficiency of evidence. Yeah, 2020 pa lang po. Right after na immediately after nag-file ng case itong complainant ngayon, 1 complainant po na-dismiss po kaagad because of lack of probable cause that there is really human trafficking at may abuse talaga na nangyayari. And second, insufficiency of evidence. Kasi it's not what you say but what you can prove, di ba? Sa hindi nakakaintindi kung ano ang probable cause. Yes. Anong ibig sabihin na? A probable cause is just even an ordinary, a prudent man, yung ikaw na marunong ka mag-isip, logical ka mag-isip, na ikaw mismo, based sa evidences, makikita mo na a crime was really committed, may krimen ngang nangyayari dyan sa loob, may trafficking ngang nangyayari sa isang religious organization, trafficking, at saka mismong yung inaakusahan doon, who is pastor, has committed the crime. Kahit sino, kahit wala kang background sa law, pag mabasa po natin yung affidavit complaint, kaya nga outright na-dismiss ka agad yun. Kasi walang ebidensya, puro hearsay. Example na lang po, although it is already in court. Example na lang po, just to enlighten kasi marami po pa rin nagda-doubt kay Pastor at nagbabash kay Pastor dahil nga, dahil sa isang complainant na to. Ito na lang date na lang talaga.
Nirape daw siya nung September 1. Tapos tribute daw yon. Alam naman natin, di ba? Big event yan. Big event. At saka first, yung tribute, iba yung tribute to the king. At saka iba din yung anniversary celebration. Ibang date yon. Yung palang. So pag may doubt na, kasi, so ibig sabihin, wala talaga, imposible talagang mangyari. At saka big event yan. Lahat ng kingdom leaders all over the world, nasa compound yan. So mga ganyan. Kaya outright na dismiss talaga yan. So yun. Kasi nga, walang ebidensya at saka walang proof. Yan lahat. So kaya na-dismiss, eto na buhay lang. Bakit politically motivated? Bakit nasabi natin na despite na qualified human trafficking, ganyan, politically motivated, tingnan nyo naman po ang number of police officers na nag-serve ng warrant of arrest. Diba? Sabi nga, kasi nag-change yan sila At ano, Attorney Faye, diba? Mula sa iba't ibang reyon sa buong bansa. Oo, buong bansa. Full force. Dapat territorial yan Kung mag-serve ng warrant, kung sino ang taga Region 11, dapat sila. Iba to. Galing NCR, galing sa, di ba? Sa North Luzon. Lahat. Region 11, 12, 13, lahat na. So, ganyan. Tapos, may bounty. Remember yung bounty? May 10 million bounty. Imagine, bakit ganun na lang kagigil ang etong police officers na to, law enforcers na ito, para kunin talaga si pastor. Na marami pa namang mga convicted na dyan, lalo mga terorista, may mga nag-kidnapping pa, pero hinahayaan. Ito, may pending pa na appeal, may motion for reconsideration pa, pero hindi hinayaan na mag-avail si pastor sa kanyang mga legal remedies. Pero yan ang ginagawa. Bakit? Bakit nasabi nating politically motivated? Alam naman natin itong pangalawa, government connection. Alam naman ng lahat na si pastor ang isa sa pinakamalakas na alay ng mga Duterte. There is a clear link between the individual's political activities and their arrest. Kahit nga before pa nagsimula ito, di ba, nag-war na si VP Sara, pastor. Di ba, may mga warnings na yun nga, unahin si pastor. Ang SMNI. Kasi yan po ang naging platform para ibunyag ang CPP, NPA, NDF. Ang mga korupsyon, ang katiwalian dito po sa SMNI. Tanging SMNI lang nagsasabi ng katotohanan. Tapos si pastor ang sunod. Tapos impeachment ni VP Sara. Tapos, ayan, EICC, former PR President Rodrigo Duterte. So ito yung playbook, Attorney Kay. Ito yung playbook na inilatag nila at nakita na natin na nangyayari ngayon. And bakit ba pinatatahimik ang SMNI? Bakit pinapatahimik si pastor? Number one, pastor is a very influential person. At nakikita siya 24/7 sa SMNI at sa mga social media platforms. Number two, pag nagsalita si pastor, pinaniniwalaan siya ng maraming Pilipino. When sinabi nating maraming Pilipino, hindi ito exclusive lang sa mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Especially sa mga views si pastor sa politika. Why? Kasi naipapaliwanag ng mabuti ni pastor ang issue ng CPP, NPA, NDF, yung atrocities nito, yung mga paninira na ginagawa nito for the past 5 years dahil nakaka-relate si pastor dahil isa si pastor sa mga biktima. At tayo na taga Mindanao, nakita natin kung paano sinira ng CPP, NPA, NDF ang buhay ng marami sa ating mga kababayan. Even those, yung mga nandito sa Metro Manila, they are aware that yung mga anak nila ay tina-target ng NPA. At simula na nagsalita si pastor sa mga programa niya patungkol dito sa CPP, NPA, NDF, alam mo yung aware ang mga Pilipino, but wala silang ginagawa enough to make an action na pigilan sila. Kasi because of that, kung matatandaan mo nung tumakbo na si PRRD at naging very active si pastor, nung midterm election ng Duterte administration, nabawasan ang mga party list representative na allied sa CPP, NPA, NDF. Yes. And mas maraming Pilipino na ang naging vocal kaugnay laban dito. Maliban sa CPP, NPA, NDF, marami din sa mga kababayan natin ang nakikinig kay pastor kapag nagsasalita ito kaugnay sa korupsyon. Dahil
kapag yung politiko kasi nagsasalita about corruption, hindi kasi natitinag yung mga Pilipino. Kasi parang, nagsasalita siya about corruption, di ba pareho kayo? Parang ganun yung dating sa ibang mga kababayan natin. Pero kung si pastor kasi ang nagsalita laban sa korupsyon, mas napapaliwanag kasi ni pastor na mas natataas yung awareness ng mga kababayan natin. At yun ang ayaw ng mga taong nagnanakaw sa gobyerno. Ayaw na ayaw nila si pastor kapag nagsasalita ito laban sa korupsyon. Dahil yung mga galit kay pastor, sila yung number one involved sa corruption. Yes. Why are you targeting someone na very concerned sa ating bansa, sa ating gobyerno, sa pera ng bayan, kung kayo ay kaisa o kalinya sa sinasabi niya na huwag nakawin ng pera ng bayan? Kasi, ang galit doon, ay ibig sabihin, kayo yun. Kayo ang natatamaan sa sinasabi niya, pastor. Bato-bato sa langit. Tamaan, guilty. Ang tamaan, sobrang guilty. Sobrang guilty, kaya nagre-react. Exactly. Wow. So yun nga, Attorney Kay, pinopoint out ko lang, kaya bakit they are silencing pastor. And because of that, di ba sabi mo, isa lang ang complainant. Marami na po ang mas heinous yung crime. May probable cause. Ganito pa kadaming polis ang pinadala ng gobyerno. Even kay Marwan, ilang SAF ang pinadala kay Marwan. Compared kay pastor, na ang kasama doon mga bata, senior citizen, mga IP na communities ang sinulong ng libo-libong polis. May namatay na IP, may namatay kaming kasamahan doon sa KOJC compound, pero walang remorse sa side ng PNP and even the president of this country, dinidepensahan ang lawlessness nila, ang mga unconstitutional na ginagawa nila. Kung wala po ang SMNI na 24/7 hinatid sa taong bayan kung ano ang nangyari ng KOJC siege, hindi malalaman ng mga kababayan natin ang tunay na nangyayari doon, Kay. Totoo nga, no? Kaya makikita talaga natin na pilit nilang pinapatahimik, na binubusalan ang SMNI at saka si pastor. Kaya makita natin bakit. So wala nang ibang reason kundi balik tayo, politically motivated nga. At saka pangatlo nga sa ating makonsider natin na ito, political prisoner. Pangatlo, public perception. Ano nga ba sa tingin ng tao? Kahit mabasa niyo po sa mga comments, kahit hindi na po kami mag-explain, sila mismo, sa pagtingin pa lang kung anong nangyayari dyan sa KOJC siege, sila mismo nakapagsabi. Yung mga intelligent na mga Pilipino nakapagsabi, ito, kawawang KOJC, politically motivated talaga. Yun yung perception ng tao. Hindi lang po kami ang nagsabi niyan, kundi mababasa po natin yan sa mga comments, which is nire-relay lang natin ngayon. And lastly po, ito, sa legal process. Balik tayo, dapat, kumbaga sa Bill of Rights, Section 1 pa lang, no person shall be deprived of his right to life, liberty, and property without due process of law. Bakit walang due process na binigay kay pastor? Hindi na hinintay na may issue na order or desisyon ang Court of Appeals kung saan nakabinbin po yung mga motion natin, yung mga appeal natin about dito sa case na ito. At saka, bakit ganun na lang? Diba? Kumbaga, talking about the due process, hindi lang kasi si pastor ang nakatira dyan. Ang dami-dami po, more than 1,000 po ang nakatira dyan sa compound. Bakit pinabayaan? Bakit, kumbaga, tinatawag nating rape of the Constitution na ang nangyari dyan? Hinayaan po. Dahil ba, if this is not politically motivated, then what is this? Kaya po, balik tayo dun sa Supreme Court decision kasi na-lay down natin bakit nga ba ma-consider na politically motivated ito. So, talking about the legal processes at saka na kumbaga sinelyuhan pa ng Supreme Court. Even sa itong press release, babasahin ko sa second to the last paragraph, na the Supreme Court also found that the search warrant was not carried out properly. Kasi nga, sabi dito, agents must first identify themselves and ask for permission to enter the place they want to search. Anong ginawa? Kung nakita niyo naman sa video kanina,
andun sa harap ng compound, tinatawag namin gate 2, sa may 18 hectares po, sinasabi na, sige, bibigyan namin kayo ng 30 minutes. Alas 5, papasok na kami. Yun, nagpaalam nga. Pero doon naman sa likod ng compound, wala pong alam, hindi aware ang mga lawyers na nandyan po sa harap ng gate, nagbabantay para to make sure na lawful, legal po ang pagpasok at saka walang ma-violate na laws at saka rights ng mga nakatira dyan. Nasa likod po ng compound, ayun, nag-tear gas. Sinira na po ang gate namin. So, kaya dito pa lang, no, that they did not ask permission to enter the place they wanted to search, lalo-lalo doon sa likod na part po ng Kingdom compound. So makikita nyo talaga ang daming violation ng legal processes. Diba? Yun, number 1, again, invalid na yung search warrant at ang execution pa at implementation ng search warrant hindi proper. Nakikita natin yan. Bakit hindi proper? Number 1, may mga bata na na-injure. May mga indigenous peoples pa, mga IPs pa, na mga bahay nila, malayo yun sa compound, pinasok. May namatay pa. 3 na po ang namatay. May isang batang menor de edad na nabaliw po. Diagnosed talaga, na-admit pa sa isang mental hospital. So kung hindi excessive use of force, bakit ganito ang epekto sa mga tao? Just to serve the warrant of arrest lang, at saka, and then ang gagawin niyo is i-curtail niyo ang right ng other occupants ng compound na yan. Very clear ang Constitution na to protect the right to life, to liberty, and property. Kahit gaano pa kahirap yan, kahit IP pa yan, lahat po may karapatan. So yun po ang napabayaan dyan. And even po, it's a Supreme Court decision talaga na dapat lawful po talaga lahat. Even yung lawful arrest must precede the search. Arrest muna before search. Ito, ibaliktad eh. Search muna, hinanap, hindi nga nila na-arrest. Diba? So wala kasi doon, diba? Kaya nag-surrender na si Pastor dahil grabe na ang pag-ano nila dyan sa compound. Tsaka Attorney Kay, kakaiba kasi may heartbeat na silang hinahanap. Pag natatandaan ko kasi talagang tumatak yun na, alam mo yun, parang ang taas kasi ng, diba? Yun, diba? Yung alam mo yun, meron tayong paggalang sa kapulisan, pero talagang nangyari to, lahat napapaisip nga tayo, pati mga nag-iilusyon na rin ba sila, para lang mahanap si Pastor. At yun, ginibapan nila yung ibang bahagi ng ating compound. Lahat na ng kabulustugan na pwedeng gawin ay, ayun, pinakita nila na in the name ng search warrant, arrest warrant na sinasabi nila. At yun, Attorney Kay, buti na lang inisa-isa natin muli to to remind everyone na yung nangyari po sa KOJC, ay hindi po yan simple lang na paghahatid umano ng hustisya. Yan po ay merong tawag dito, kumukumpas sa bawat galaw nila para makapag-mobilize ka dyan. Kasi, tulad nga ng sabi kanina, first time natin makita na ganito karaming mga pulis, libo-libo. In fact, sabi ni Senator Bato nung nag-conduct sila ng Senate hearing dito sa Davao, pinakamarami na ata na kanyang na-witness, 700 to 800, na ang aatakihin pa nila ay talagang mga terorista. Yun ay talagang operation yun. Ito magsaserve ka lang ng arrest warrant. So, sa inyo po mga kababayan, kasi ang paglatag sa ibang media, di ba sa bilang, merong kaso, nag-serve ng arrest warrant, kaya naging ganyan. Pero sana mas maging malalim po ang ating pagtingin sa nangyayari sa ating bansa, kasi hindi lamang po ito about kay Pastor o sa KOJC o dahil sa mga Duterte. Meron po tayong gobyerno na tinitingnan na dapat bantayan kung tama pa po ba ang paggamit nila sa kanilang kapangyarihan. Yes, totoo yan. Kaya nga, bakit nga nilay down ito ng Supreme Court? Bakit pinapa-remind po ulit? Kasi balik tayo sa Constitution, everyone is presumed, even you're accused pa, you are presumed innocent. Yes. Until your guilt is proven beyond reasonable doubt. Ganun po yung quantum of proof. Even, kumbaga, 1% of a doubt, siguradong-sigurado ka na ginawa niya. So, yun po dapat. Kaya, ganun na lang po ang pag-remind ng Supreme Court, lalo na sa ating mga kapulisan, na sila sana yung law enforcers. Pero anong nangyayari? Kaya minsan may nabasa din tayo sa comment section na mafia na sila. Diba? Parang
Private army na ba sila ng gobyerno ngayon? So, ganyan po ang tanong ng mga kababayan natin, mga Pilipino. Bakit gano'n na lang, di ba? Ang pag-abusado na abuse of power. Yung pakiramdam ng mga kasama natin sa Davao City, doon sa KOJC compound, like they're being held hostage. Yes. Sa sarili nilang tahanan. Totoo. Pero I'd like to share this post ni General Fillmore Escobal. He posted this on September 5, 2024, days after nung unang pasok sa siege. Sabi niya, and I quote, "The government is bleeding with taxpayers' money as the police operations to serve the warrant of arrest for Pastor Kibuloy et al. Continues indefinitely. The longer PNP PRO 11 fails to achieve its mission, the more doubtful what truly is their objective, whether to achieve peace and order and public safety objectives or otherwise, which implies PRO 11 has become a private army of some political master or foreign power. I hope that the social and economic benefits in the arrest of Pastor Kibuloy will outweigh the cost of these police operations, the objective of which, as articulated by PRO 11 spokesperson Police Major Catherine Dela Rey, to quote, "The presence of the PNP at KOJC is to maintain peace and order and to serve justice to the victims. From a cost-benefit perspective, a patrolman's salary in the PNP is $29,668 plus a long pay of $2,967 or a total of $32,635. This means a little over 1,000 pesos a day for each police personnel employed for this mission. For the 3,000 policemen, it's around 3 million pesos a day or 30 million pesos for the past 10 days of operation for salaries of patrolmen alone. Not yet included are the salaries of Police Brigadier General, Colonel, Lieutenant Colonel, Major Captain, Lieutenant, PMS, Chief Master Sergeant, Master Sergeant, and Corporals. PRO 11 allegedly also hired abanteros for the excavation, not to mention the transportation and additional subsistence allowance or ASA of deployed personnel at 150 pesos per day, in which those deployed coming from outside PRO 11 are entitled. Other costs involves the cost excavation, rental of equipments, payment of information, and those arising from intelligence activities or confidential expenses, and other support services such as aerial coverage of PNP helicopters. The PNP Pro 11 has announced that they will not leave until the wanted persons hiding inside KOJC compound are found, and that they are highly confident that those wanted persons are still inside as reported by reliable sources, and the use of technical and signal intelligence. This means increasing government expenditure until wanted persons are physically arrested, as PRO 11 has given no definite time frame yet. In addition, there are opportunity loss in deploying 3,000 PNP personnel. For a 1:500 standard police to population ratio, around 1.5 million of Filipinos were deprived of police services in the regions where these policemen were pulled out and supposed to be rendering duty. 3,000 families of policemen are suffering from the dislocation of their police parent or family member, and the effect of the physical and mental health of the policemen arising from the confusion whether they are still serving the purpose or their purpose, that is to serve and protect the people, or otherwise, as stated in an open letter to the Chief PNP and Regional Director, PRO 11. Yes, the objective is noble: to serve justice, to arrest a suspected child trafficker or a fugitive, which, of course, depends on whose side you are in the political tug of war. The arrest, it seems to be a very top priority of PRO 11 by setting aside other priorities like anti-insurgency, anti-criminality, and anti-drugs, and anti-criminality and anti-terrorism operations, given the employment of huge human, financial, and logistical resources of PNP PRO 11. The responsibility and accountability of success or failure rests
on the shoulders of the commanders, whose twofold tasks are accomplishment of the mission and ensure the welfare of their men. Success in the police operation, therefore, is essential. Failure is not an option, considering continuing costs being incurred on a daily basis. Maybe, just maybe, after the past 10 days of operations, PRO 11 may think of other ways or strategy to accomplish their mission. Otherwise, the cost of failure is incalculable. The embarrassment of this government and its leadership for having a less efficient, if it's not to be called an incompetent police force, which is a reflection of its commander, not the men under his command. The men and women of PRO 11 has demonstrated its commitment to the duty in the past as they significantly contributed in making Davao region insurgency free. If I may borrow Albert Einstein's quote, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. To our dedicated and values-oriented PNP personnel, it's difficult choice between doing the right thing and doing things right. End of quote. So yan po ang naging bahagi ng... Yan po yung buong post po ni General Escobar po, kaugnay doon sa 10 araw na naganap na siege dyan sa Davao. No. He posted it on 10 days pa lang. 10 days pa lang. Yung siege na to. At maganda yung mga puntos sa sinabi niya dito, Attorney Kay, kung, of course, naka-10 araw na sila, hindi pa nila nakita si Pastor. At naghahanap sila ng heartbeat. At sinisira na nila yung ilalim ng Jose Maria College. At yung mga police and iba pa na mga kinuha nila, araw-araw gumagastos sila ng pera. At yung ibang, tayo, Attorney Kay, nakita natin, natutulog na lang sa doon sa kalsada natin, doon sa mga fake grass natin doon, yung mga police, iba sa kanila nauulanan, yung iba sa kanila nagkaubo-ubo na, nagkasakit na. Pero, na-serve ba talaga nila ang kanilang mandato doon sa 16 days siege nila? O naging katatawanan na lang sila sa harap ng maraming Pilipino? And a big disappointment dahil nag-incur ng bilyong-bilyong piso ang kanilang presensya dyan na wala namang naging resulta dahil nag-voluntary naman na surrender si Pastor at hindi naman nila nakita sa ilang beses nilang pag-iikot dyan sa compound. And sa desire nila na while nandyan nga ang mga polis sa buong compound, walang ni isa sa mga miyembro, sa mga full-time church workers na nakatira dyan. Bata man, matanda. Kasi isang kalabit na lang ang lapit nila. Kahit bata, walang lumapit sa kanila para sabihin, biktima ako ni Pastor. Nakakulong ako dito sa loob ng compound. Lahat sila may access sa buong compound. Walang lumapit na inaabuso. Pero Partner Hannah, naalala ko, meron silang gi-attempt remember? Yes. But failed. Oo, failed din. Kasi nagpa-press con pa itong PNP. Ando pa si PNP Chief Marbil, di ba? Na ito daw ay biktima ng human trafficking. Pero napatunayan sa huli, hindi. Kasi, di ba nasa tamang edad na matagal ng misyonaryo yung ating kapatid na ito. Sinabi niya, walang ganun. Freedom of choice nga Gusto niya. Kasi di ba, lahat naman kahit ibang relihiyon, di ba, may mga ganun ang po tayo. Makaka-relate naman siguro ang ibang church missionaries na kapag ikaw ay pinili mong maglingkod sa Diyos, may mga talagang di ba, gagawin ka. Bibigay mo yung buhay mo. Meron kang rules din na i-follow, which is legal din naman ng lahat na ito. So talagang gusto lang i-demonize ang pastoral sa KOJC. Pero Attorney Kay, meron pa kasing isang pananaw na tinitingnan na hindi lang din actually si pastor ang gusto nilang kumbaga ba alisin sa ating bansa. Kasi tinitingnan din doon nila, napakayaman daw po kasi ng KOJC. Anong masasabi mo dito? Na iba daw din daw, para mayroon daw silang hinahanap or may gusto silang kunin, parang gano'n, sa mga property ng kingdom. Meron din po bang gano'n? Before yan, sagutin ko muna yung tanong ni Ate Hannah. Sabi niya, na-serve ba talaga yung purpose nila na to serve and protect the people? I think hindi talaga nila na-serve yan. In fact, na-terrorize nila ang mga tao dyan. Parang terorista na ang nangyari. Instead na sa kanila tayo hihingi ng tulong, nung time na yon wala na tayong tatakbuhan na pwede nyo kaming tulungan. Wala. Kaya po, big failure po. Nakakaya po talaga. The whole world was watching
that incident, and it is really a slap to the PNP na yan, hindi na nila na-serve ng maayos. The execution, the implementation was improper. And hindi pa nila nakuha yung gusto nila kasi nga nag-voluntary surrender. Kasi wala naman talaga dyan. So, ibang issue yan siya. Pero in fact, yun nga, ang laki ng violation. And syempre, that's connected also. Baka may ibang hinahanap. Iba pala. Iba pala. Kasi may nag-inform din. Meron tayong nagsabi ng mga sources na kahit nung wala na si Pastor, andun na detain na si Pastor, nag-meeting daw ang isang opisyal at sinabi, babalik talaga sila dyan sa compound. At saka kukunin talaga, ang plano nila, kukunin talaga yung kingdom. Kingdom? Oo, pinag-iinitan daw ang kingdom. Yun yung report na natanggap natin. Tapos, syempre may umalma na pulis. Mahahalata sila, masyadong halata na. Kasi nakuha na yung lahat ng mga accused, andun na, nakadetain na, bakit pa sila babalik dyan? So kaya hindi na natuloy ang kanilang plano. Pero yun nga, di ba, sabi nga, stick to the plan. Pero again, kahit yung may isang sa court, na-file din criminal forfeiture ng property ng kingdom. Na-question ka agad yan sa court, sa QC. Pero agad-agad po na winidraw ng prosecutor. Buti na lang po talaga na enlightened din sila. Buti na lang talaga. Sila na yung umatras. Umatras sila kasi kinwestiyon ng mga lawyers natin. Bakit may forfeiture ng property? Again, isa lang. Complainant. Ang complainant, isa lang. Tapos, at nakaabot doon. Oo, forfeiture na. At saka, sabi niya, meron nga ang reklamo niya, pinakaroling siya. So bakit kung, given na caroling, normal naman, tradisyon naman yan ng mga Pilipino eh. Normal. Hindi lang naman. Diba? Kahit saang, reliyon, denominasyon, kahit walang reliyon, nagkakaroling. Part na ng tradisyon pati yan eh. Oo, tradisyon natin yan. Sige, given na, kung ikaw man dahil nagkaroling ka, so, buong property talaga ng kingdom, kukunin mo. Nagkaroling ka, kayang maipundar lahat ng properties ng nga, itry nyo. Itry nyo magkaroling kung kaya nyo magpatayo ng kingdom. Magpatayo ng worldwide na ministry. Yes. Diba? Hindi ganun yun. Lahat ito, kaya sinasabi nila, bakit mayaman si Pastor? Pagpapala yan lahat. Promise kasi yan ng Ama. So, balik tayo. Kasi itong ministry ni Pastor, hindi po to siya sa iniisip nyo na business lang, secular lang. Si Pastor ay pastor po na siya, kumbaga ang buhay niya po, nakasunod sa standard, which is yung Bible. Pag sinabi ng Bible, sabi nga ni Pastor, sa Malakay 3:8, makikita nyo po yan, sino ba yung naka-curse? Yung hindi nagbibigay ng tithes. Yun. Pero pag nagbigay ka ng tithes, sabi pa doon, prove me now. Dahil patunayan ng Ama na pagpapalain ka that there will be no room enough to receive it pag nagbigay ka ng tithes. Yan po ang buhay ni Pastor. Nakasunod po sa Biblia. Kaya nga Pastor siya. Kaya ang pagpapala po ng Kingdom of Jesus Christ, hindi din yan siya overnight lang. Yes. Pinaghirapan yan. Kaya lahat ng blessings na natanggap nito, hindi lang si Pastor, buong Kingdom Nation nagtutulungan. Yes. At saka walang naiiwanan. From womb to tomb, provided po kami. Free ang education, free meals. Kaya nga nag-BMI na lang kasi ang lalaki po ng mga missionaries. Para sa kaalaman kasi nabanggit mo, attorney, no? Kasi sobrang pagpapala, BMI kasi na-mention mo. Party po yan ang pag-aalaga sa amin ni Pastor. And ano, gusto natin din kasi, Attorney Kate, tanggalin sa kaisipan ng ating mga kabayan, lalo na kasi laban doon sa mga propaganda, na si Pastor lang daw ay nagpapayaman. Mali po yun. Buong Kingdom Nation po ang nagtatamasan ng mga pagpapalang ito, which is also biblical. Kaya buti na lang at na-mention mo yun, Attorney Kate, kasi I think other religion can also agree, di ba, na ito po ay biblical. Kayo ba'y pinagpapala din ng Ama? Kayo ba'y pinagpapala ng Diyos sa inyong pinagsisilbihan? Kayo po ang makakasagot niyan. Sa parte po ni Pastor, sa parte po ng Kingdom of Jesus Christ, yan po ang batayan na yan. Yes. Kaya makikita mo talaga, no, etong lahat na akusasyon kay Pastor, walang basehan, baseless nga. Kasi number one, kung totoong may trafficking, may abuse, tama nga yung na-emphasize kanina, sana sumama na sa mga pulis. Almost 5,000. Everyday po nakakalat yan. Lahat ng mga kwarto pinasok na po. Na-intrude na yung right to privacy namin. Even yung mga kwarto namin, madaling araw may papasok, mag-check. Matutulog ka na lang,
o meron na namang papasok. So, ganun po ang nangyari. Pero bakit kahit isa, walang sumama? Tama. So, yun, di ba? Kung talagang may abuse, may trafficking na nangyayari, sana, kahit siguro, meron na lang nagsumbong sa inyo, please, kailangan namin ng tulong. At saka yung sinabi nila sa Senate hearing, may 200 na ni-rape. Saan na? Sana yung 200 na rape, sana yung mga akusasyon nyo sa Senado, punta kayo ng korte. Yun nga, di ba, ang hamon ni Pastor, mabibigat na akusasyon yan. Correct. Dapat magsampa kayo ng kaso sa korte para doon mabigay nyo ebidensya. At kasi Pastor din, pwede niyang depensahan ang sarili niya kasi po, documented po lahat. Araw-araw ang buhay ni Pastor. Even behind the scenes, documented. Oo, documented. Kaya pag sinabi mong nirape ka sa ganitong araw, siguraduhin mo ha. Kasi kahit sa Amerika po, kasi maraming nagko-question kasi yun ang nababasa natin sa comment section at saka hindi natin masagot isa-isa lahat. So alam namin may iba din na same ang questions. At least ito na lang po yung way para masagot natin. Kahit yung sa US po, iba kasi yung justice system ng US sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, pag mag-file ka ng complaint, bigyan ng pagkakataon yung inaakusan mo na mag-file ng answer. Tapos based doon, syempre yung prosecutor, i-judge niya kung, depende. Dati kasi, probable cause lang. Ngayon kasi, reasonable na conviction talaga. Kumbaga, dapat... Matibay ba talaga? Oo. Dapat yun ang, kumbaga, yun ang dapat ma-prove mo. May reasonable certainty of conviction na kahit hindi siya i-challenge, andun kompleto yung elements. At saka dapat talaga sigurado kang ang resulta nyon, conviction beyond reasonable doubt based sa evidence mo, physical evidence, documentary evidence, testimonial evidence, which itong tatlo absent ha doon Kumbaga sa ba, attorney, sa layman sir, medyo obvious. Oo. Obvious na may, Oo, kasi panglabag. marami kang ebidensya. Hindi lang yung iyak-iyak ka doon. Ganun po kasi dito sa Pilipinas, kaya nga na-dismiss ka agad yon. Tapos naman, eto lang, bigla na lang nabuhay etong sa Pilipinas. After 4 years, sunod-sunod na, nung paggigiit na, nakita niyo na yung playbook, diba, kay Pastor sa SMNI, pinapatahimik, pinubusalan, at saka ito, impeachment naman ni VP Sara, at saka gusto ipa-ICC si former President Duterte. Etong sa US po, iba ang justice system. Kaya po yung nagko-comment po dyan, ignorante po kayo sa batas. Kaya mag-research muna before kayo mag-judge kay Pastor. Kasi mas alam po namin, kung kasi kami po mismo ang nakakasama kay Pastor, kami po yung mga misyonaryo na nandoon na ilang taon na po, kahit si kapartner Hana, ilang taon ka na sa ministry? Since 4 years old. Since 4 years old. So, ilang taon ka na ngayon? Malalaman na. More than 4 decades. So, yun, di ba? Magtatagal ba kami dito kung talagang may abuse, di ba? Wala. So, iba naman po kasi yung justice system sa Amerika. Sa Amerika, harap ka lang ng jury, iyak ka lang doon. Pag na-convince mo yung jury, at saka sino yung mga membro ng jury na yan? Random po yan. Pwede yung street sweeper, pwede yung basurero, anyone, random. Pag na-convince mo yan sa iyak-iyak mo, ayan, magkakaroon ng warrant of arrest, indictment, at saka wanted ka na. Hindi pa pinapasagot ha. Unlike dito, pinasagot ka pa para talagang madepensahan mo ang sarili mo. Pero doon, hindi ka pa sasagutin. Bigla na lang, meron na lang wanted ka na, may indictment ka na. So, ganun po ang nangyari. Kaya nga, nung 2020, nung andun po yung mga leaders, dinakip nila kaagad, kinulong nila kaagad. So, which is, kung makita nga yung justice system doon, kung habang hinihiring pa, nakakulong na. Hindi ka pa nakasagot ha. So, mas hindi siya fair, di ba? Pero hindi in-expect nitong mga dissidents na to, itong nag-complain, isa lang po talaga yung narrative nila, isa lang po talaga yung utak Isang niya. scriptwriter. Isang scriptwriter lang yan. Sila po yung, kung at least may alam na lang kayo, since pinag-usapan natin, sila po yung dating mga leaders na gusto pong mag-take over sa kingdom. Bakit? Siyempre, sa kaso na yan, hindi natin masyado pwedeng idetalye kasi baka masubjudice tayo. Pero yun po, isang utak lang po yan na gusto nila mag-take over, utak CPP, NDF po yan. Tapos, so, nakakulong. Habang tinatrial ha, pero imagine, ngayon po, after 4 years, na sunod-sunod na rin po ang pag-dismiss sa ibang mabibigat na kaso doon.
Katulad ng human trafficking, ang money laundering, ang forced labor, dahan-dahan na didismiss yan. Kasi mismong sila mga state prosecutors doon nakita talaga, kasi sinusubaybayan na eh. Ang lahat ng mga galaw, ng mga workers doon, nakita nila masaya, walang forced labor. Yes. Kami po yun, isa din po kami sa pinadala dati sa United States. Wala pong human trafficking. Instead po kami, part na po yun sa aming mission bilang mga misyonaryo, kahit saan, expected na yan. Pero yung mandate namin to spread the gospel of the kingdom, diba? Yun nga, part din yan sa nasa kumbaga bylaws na din namin yan, nasa manual namin yan. Hanggang po makikita nyo talaga na dismiss na, hindi kasi sila nag-expect na makaka-hire si pastor na mabatikang mga lawyers. May 20 lawyers at saka ang pinakamagaling pa, nandun kasama ang naging lawyer ni pastor. Kaya po, hinay-hinay po, nadidismiss na yung mga kaso. In fact, eto may gusto pa silang additional na mga magte-testify sana against kay pastor sa Amerika. Pero hindi na tinanggap. Ano po ang nangyari? Dahil nga nakita na nila na wala talagang abuso. Pinipilit lang nila. Pinipilit lang nila. Kaya wala na silang tinanggap. Eto, kaya po yung mga Ukrainians na sa Senate hearing, yun po ang dininay doon sa US. Kasi alam na nila, based sa kanilang pag-observe, based sa kanilang mga investigation pa, na walang katotohanan. Kaya since hindi na sila tinanggap doon, ayan, dinala sila sa Senate. Dito. Trial by publicity ang ginawa. Oo. Exactly. Trial by publicity. Yes. Kasi nga, yung challenge ni Pastor, yung mga lumabas sa Senate na mag-file ng kaso, yes, wala naman silang final hanggang ngayon. Yes. Mga kababayan, until now, isa lang po ang complainant ni Pastor. Totoo yan. Pero marami na po kayong nakita sa Senado na lumabas na sinabing inabuso sila, pinahirapan sila, they were forced, they were trafficked. Ang tanong namin ngayon, nasaan na kayo ngayon after ng Senate hearing? Yes. Asan ang inyong mga ebidensya? Asan yung sinasabi niyong reklamo? Dahil po, hindi po makakatayo sa korte itong mga kasinungalingang inilabas nila dyan sa Senado. Why? Magiging useless na yung kaso nila. Kasi documented even yung mga buhay ng mga workers po. Kami lahat, saan yung ministry kami naka-assign. Sa buwan na to, sa araw na to, di ba may monthly appraisal? Kaya, kaya ma-follow po talaga kung sinabi mong ikaw, na-assign ka sa SMNI nung taong 2000, pero wala pala. Meron po lahat yan. May file po tayo. Naka-assign ka pala sa Glory Mountain nung time na yun. Paano ka nakatestify against sa SMNI? Yung mga ganun po. Kaya hindi po yan sila nagpa-file sa korte kasi wala po silang ebidensya. Puro lang po verbal claims. Exactly. Verbal claims to destroy the character of Pastor Apollo Siquibuloy. Iilan lang po itong mga pangalan na ito na lumabas dyan sa Senado to say all the harshest things, atrocious things against Pastor. Pero wag niyo kalimutan yung milyong-milyong tao po na nasa likod, rallying behind Pastor Apollo Siquibuloy, telling all the Filipinos na walang katotohanan itong mga accusation. They are all baseless laban kay Pastor Apollo Siquibuloy. Pero ang tanong dyan, Ina, kasi bakit nga ba sila gumagawa ng mga akusasyon laban kay Pastor? Bakit nga ba, Ina? Oo, at actually na-umpisa naman natin to Partner Han and Attorney Kino, itong tinatawag natin political persecution. Pero meron po tayong video nakahanda para po mas maging tuloy-tuloy at malinaw po ang konteksto po ng lahat ng pinag-uusapan natin. Panoorin po natin ito. Sa gitna ng ingay at kaguluhan ng mundo, may mga boses na patuloy na nagsisilbing gabay at inspirasyon sa marami. Isa na rito, si Pastor Apollo Siquibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ, isang spiritual leader na nag-aalay ng buhay para sa Diyos, sa bayan at sa pagpapalaganap ng katotohanan. All the days of your life. Ngunit sa likod ng kanyang dedikasyon, si Pastor Apollo ay nahaharap sa isang malaking hamon, mga kaso na puno ng mga paratang na walang batayan, gawa-gawa at puno ng mali siya. Ito ay hindi lamang isang atake sa kanyang pagkatao, kundi isang sistematikong pagwasak sa kanyang pangalan at legasiya.
Ang kaso laban kay Pastor Apollo ay hindi simpleng legal na usapin. Ito ay isang malinaw na halimbawa ng political persecution. Bakit? Dahil siya ay isa sa mga pinakamalakas na tinig na sumusuporta sa mga Duterte at patuloy na lumalaban sa katiwalian at kawalang hustisya sa ating bayan. Ginagamit ang sistema ng gobyerno upang patahimikin siya at ang SMNI, ang boses ng mga Duterte at ang mga Pilipinong nananawagan para sa pagbabago. Ginawang non-bailable ang kaso upang hindi na siya makapagsalita. Ito ba ay hustisya o ito ba ay panggigipit? Bago pa man ito nangyari, nagbabala na si Vice President Sara Duterte. May plano ang mga kalaban na bayaran ng mga miyembro ng KOJC, dayain ng sistema at gamitin ang korte upang sirain si Pastor Apollo. Ito ay bahagi ng isang mas malaki na plano, isang plano na hindi lamang laban kay Pastor Apollo, kundi laban sa mga Duterte at sa mga Pilipinong naniniwala sa katotohanan. Si Pastor Apollo C. Quiboloy ay inosente. Ang mga paratang laban sa kanya ay pawang kasinungalingan, walang ebidensya, walang basihan at walang katotohanan. Sa kabila ng lahat, nananatili siyang matatag at nananawagan ng hustisya. Noon sa Senate hearing, malinaw ang mensahe ni Pastor Apollo. Kung mayroong ebidensya ang nagsisulputan umanong mga witnesses, dapat dalhin ito sa korte, hindi sa Senado. Hanggang ngayon, wala pa rin silang na-file na kaso. Ito ba ay patunay na walang katotohanan ang kanilang mga paratang? Sa mga mamamayang Pilipino, huwag tayong padala sa mga paratang at paninira. Sa halip, maging mapanuri at hanapin ang katotohanan. Si Pastor Apollo C. Quiboloy ay hindi nag-iisa. Kasama niya tayo sa labang ito para sa hustisya, katotohanan at kalayaan. Manalig tayo sa Diyos at sa kapangyarihan ng katotohanan. Laban para sa hustisya, para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Attorney Kay, Ina? Yun. At ayun po mga kababayan, kayo na po ang huhusga din, no? At hindi naman po tayo nagsasawa na ilatag sa inyo ang lahat po na nangyayari sa ating bansa. At particular din po tayo nga, no, dito kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Dahil ito na rin po isa sa dahilan kung bakit nga napilitan na rin, no? Sinasabi na ni Pastor, wala siyang ambisyon na maging pinuno ng ating bansa, pero dahil sa naging lagay at siya po mismo no nakaranas ng inustisya, kawalang pong due process, kawalang hustisya sa ating bansa. At ngayon, panahon po na sa ating paparating na eleksyon, no, mapumili po tayo ng mga leader na talagang may puso para sa ating bansa at kaugnay nito, inilalatag na rin po ni Pastor ng kanyang mga adhikain para sa ating bansa. Despite sa lahat po na nangyaring pang-api, pang-aabuso sa kapangyarihan, ay pinipili po ni Pastor na maging bagong mukha po ng politika. At ito po yung malalim na hugot natin, mga kababayan, na nauunawaan po ni Pastor ang pagsinabing walang hustisya. Ano, so makita talaga natin na, ayan po, kumbaga kung may biktima man po ng injustice dito, isa na po si Pastor dyan. Isa lang siya. Sabi nga ni Pastor, kahit doon sa BJMP, 70% po inosente. Kaya nga, sabi niya, kung bibigyan siya ng pagkakataon po, lalo na magiging senator at saka lawmaker po, gagawa ng batas. Isa po yan sa isusulong niya. Siya po ang magiging boses ng mga inaapi, ng tinanggalan ng hustisya. Siya po ang number 1 po na tatayo at ipaglalaban po. Ang dami-dami po na po kasing biktima, lalo-lalo nga sa administrasyon ngayon, no? Pag kakampi ka, syempre, ayan, bibigyan ka ng mga blessings, isi-spare ka nila. Pero pag kalaban ka, una, itatry ka i-bribe. Pero kung hindi ka ma-bribe, real talk na to, kasi yun na experience din. Yun, iipitin ka. Gigipitin ka. Ganun po ang nagiging playbook ngayon. Kaya kung kaya nilang gawin sa isang katulad ni Pastor na may impluwensya po, may boses, may isang SMNI, kung saan pwede niya po ilabas ang nangyayari sa kanya, how much more sa mga ordinaryong Pilipino, naiipit na po, wala na pong tatayo para sa kanila. Hanggang kailan po tayo ganito? Kaya po si Pastor ang isa po sa tatayo talaga
para po ipaglaban ang karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Lalo-lalo na, kumpleto kasi tayo, lalo sa konstitusyon ng bansa, kumpleto po ang pag-protect sa ating mga rights, fundamental rights, right to life, right to liberty, right to property. Kung na-experience po namin yan, alam po namin marami pa po ang naka-experience yan. Kaya po sabi ni Pastor, example na lang, etong sa isusulong niya na bill, no, na-open niya din, na wala na yung quota system. Quota system sa... Kahit sa ano, basta as long as ang police may mahuli lang sila, tapos hindi na pwede yon. At least, meron na tayong batas ngayon na yung reasonable certainty of conviction dapat ma-prove talaga yan. Pangalawa, para talaga ma-uphold ang justice sa bansa, ang rule of law sa bansa, is ipataasan ang salary ng mga judges para maging independent sila. Dapat institutionalize na ang salary ng judges. Ibig sabihin, hindi na sila maaluan ng mga political influence, hindi na dadaan sa legislative para pababigyan kung magkano man ang magiging salary ng judges para may dignity talaga sila at independent sila sa kanilang mga desisyon. Lalong-lalo na sa mga nangyayari sa bansa ngayon. Pag mataas na yung salary nila, imagine may nag-share pa doon na dahil hindi ganun kataas yung sweldo ng judge, imagine wala siyang bodyguard. So, pinapatay. Maraming judge po ang pinapatay. May mga mga matitino ito, may mga prinsipyo ito. Oo. Kaya, at saka hindi pa maka-afford ng magandang sasakyan. At least kung siguro may bulletproof na lang kasi buwis buhay. Kasi ang karap nila, mga drug lord, diba? Mga terorista, mga CPP, NPA, NDF. Kumbaga buwis buhay talaga. Pero kung bibigyan mo sila ng mataas na salary at saka hindi po mako-compromise ang kanilang desisyon. So yun po, nakikita na po talaga ni Pastor. Kaya makita mo na may purpose ang Ama. Sabi nga ni Pastor, may dahilan bakit dinala si Pastor na isang inosente, na isang God-fearing, na simula bata pa po, nakatuon na ang kanyang buhay, nakadedicate na po ang kanyang buhay sa pagsilbi lamang sa Diyos at saka sa mga mamayang Pilipino at saka kahit sa ibang bansa po, sa mga abandoned, neglected children. Yan po ang buhay ni Pastor. Tapos, taliwas po sa ginagawa niya, yun po ang inaakusa sa kanya ngayon. So, since ginagawa sa kanya ito, siya po ang number one po talaga. Nakita niya lahat ito. Talagang tatayo siya para proteksyonan tayo, ipaglaban tayong lahat. So, ganun po ang naging resulta sa panggigipit ninyo kay Pastor. At sa kabila nito, no, we are still hopeful for the year 2025. At alam ko at naniniwala ko, Attorney Kay, Ina, na makakabit natin ang hustisya. Ibibigay yan ng ating pong may kapal sa ating lahat, ng ating amang makapangyarihan para sa lahat ng mga inapi, na abuso, no? Not just sa gobyernong ito, sa mga circumstansya na hinarap nila, makukuha at makakamtan din natin yan. At mag-short break lang tayo, Attorney Kay, Ina, at sa ating pagbabalik, babasahin natin yung mga komento ng ating mga kabayan. You can share with us, no, kung may mga katanungan kay Pastor, your comments sa mga diniscuss po natin, kasi ako, naniniwala ko dahil dun sa naranasan ng KOJC ni Pastor, nagiging boses na ng mga inaapi ang ating pinakamamahal na pastor na si Pastor Apollo C. Quiboloy ng bawat inaapi na Pilipino. Magbabalik po tayo ang ating programa at isend niyo po sa amin ang inyong mga mensahe. Basahin po yan sa pagbabalik ng Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Pastor is a reservoir ng maraming alam sa buhay. Pastor is a very keen observer sa buhay ng tao. Very bright. He would be an asset to the country. I am announcing my full support. And I will campaign for him all throughout the country. Mga kababayan, supportahan natin si Pastor Apollo Quiboloy para sa kanyang mga pangarap para gumanda at mulambok ang atong ang nasod. Ang kahirapan sa Pilipinas ay tila isang anino na laging sumusunod kahit anong pilit nating makaahon.
Bagamat naririyan ang iba't ibang batas at pulisiya ng pamahalaan, nananatili pa rin na mahirap ang milyong-milyong mga Pilipino. Ayon sa datos ng Family Income and Expenditure Survey ng Philippine Statistics Authority nitong 2023, ang poverty incidence sa mga pamilyang Pilipino ay umabot sa higit 10%, katumbas ng 3 milyong pamilya noong 2023. Ang poverty incidence ay tumutukoy sa bilang ng mga pamilyang Pilipino na ang kita ay hindi sapat upang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain. Sa survey naman ng SWS nitong September 2024, halos 60% ng mga pamilyang Pilipino ang itinuturing ang sarili na mahirap. Ayon kay Pastor Apollo C. Kibuloy, founder ng Kingdom of Jesus Christ, mahalaga ang tungkulin ng pamahalaan sa pag-aangat ng kalagayan ng mga mamamayan. Aniya, mandato rin ng Diyos para sa mga gobyerno na tiyaking na pangangalagaan ang kapakanan ng mga tao. Kaugnay nito, iminungkahi ni Pastor Apollo ang pagsasabatas ng mga panukalang maglalapit sa gobyerno sa pagtupad ng layunin nitong maglingkod sa bayan sa pamamagitan ng mga progresibong pulisiya, partikular na upang maibsan ang kahirapan. Unang isusulong ng butihing pastor ang Comprehensive Social Protection Bill na bubuo ng matibay na social safety net upang matiyak ang akses sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan at pangangalaga sa kalusugan ng mga Pilipino. Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng mga nasa mababang sektor ng lipunan ang sapat na pagkain sa araw-araw. Kaya't nais ni Pastor Apollo na matiyak ang pagkakaroon nito para sa pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng Weekly Grocery Assistance Program para sa Class D at Class E. Kasama na rin rito ang Free Meals Program for the Poor na magtitiyak ng regular na pamamahagi ng pagkain sa mga mahihirap na pamilya sa pamamagitan ng Community Kitchen o NGO tulad ng ipinatutupad sa mga bansang tulad ng Amerika at Canada. Nais din ni Pastor Apollo na isulo ang Livelihood and Employment Generation Act na bubuo ng mga programa na nakatuon sa paglikha ng trabaho, lalo na sa mga kanayunan. Gayon din ang pakikipagtulungan sa mga business organization upang makabuo ng mentorship programs para sa mga nais magnegosyo. Padadaliin rin ng butihing pastor ang access sa mga pautang para sa maliliit na negosyo at mga negosyante sa pamamagitan ng Microfinance Support Bill. Isa ang Kingdom of Jesus Christ sa Exhibit A ni Pastor Apollo C. Kibuloy kung saan makikita na maaaring mabura ang kultura ng korupsyon at mapalitan ito ng katapatan sa paglilingkod. Kung sakaling maging senador, ang blueprint ng kaunlaran ng The Kingdom of Jesus Christ ay siya ring magiging blueprint ng kaunlaran ng buong bansa. Sa KOJC, pantay-pantay ang lahat ng turing. Lahat ay nagkakaisa para sa isang layunin at iyon ay maipakita na posibleng maging maunlad ang isang third world country gaya ng Pilipinas. Yun ang pag-ibig ng ating puso na love your neighbor as yourself. So, sinabi ko na sa inyo, who is my neighbor? The one that is in need. Pinagpala tayo ng Diyos. Meron tayong magagawa. And there is a neighbor that is in need na kababayan pa naman natin. Kaya meron akong humanitarian projects. CGF, SMNI Foundation, Keepers Club, Sunshine Philippines Movement, Unifil. Lahat ng ito ay pagtulong sa mga dukha. Ministry to the poor. Hindi madali ang hamong ito na susuungin ng isang spiritual leader, lalo na talamak ang korupsyon sa Pilipinas. Ngunit buo ang paninindigan ni Pastor Apollo na magsulong ng mga batas upang iangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino.
Nagbabalik po ang programang Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. At sa mga oras na ito, bigyan daan po natin ang mga komento ng ating mga kababayan. Mula kay Roland Biol, hindi perfect na pastor pero deserve mabigyan ng chance makapaglingkod para makita po natin. Don't judge him habang hindi pa natin nasubukan kaysa sa mga thunders na corrupt na lang sila magaling. Thunders, itong mga matatanda na. Tama po yan, panahon na po, no, bagong mukha po ang subukan natin. Isa po dyan si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ito naman po mula kay Mercado Nelson. Ito ang dapat ilagay sa Senado. May magandang pananaw para sa bayan. Maraming salamat po. Ito naman mula kay Charles Liandio. Pag nanalo o pag manalo si Pastor Quiboloy bilang senador, pwede siya maging VP ni VP Sara. Gaya naman kay Grace Altaraki, ipanalo natin si Pastor. Uy, number 52 po yan, ha? Kaya naman kay Totsky, DDS solid pa rin ako. Inday Sara Duterte, next president. Pastor Quiboloy, number 1 senator. Marcoleta naman, number 2. Willie Revillamen, number 3. And so on. Exclusive lang daw ito sa DDS kakampi. Bawal ang mga bangag dito. Hashtag Tatak Duterte. Gaya naman kay Marilyn Hainar Celeste, sure win. Si Pastor Apollo Q, my senatorial candidate from my family in Solop, DDS, Cotabato, Manila, and Davao City. Galing naman kay Impol Makiniste, kung walang dayaan, landslide na naman yung para sa PDP. Laban, Magna Victoria, Pastor Quiboloy. Ito naman mula kay Joseph Official. Solid number 52, Pastor Quiboloy for Senator. Kailangan natin ang mamuno na may takot sa Diyos at may pamamahala o pagmamahal sa mamamayang Pilipino. At ito po mula kay Valerie Puhot, Dulnuan, Galyagian. Alam na nga ang mga dapat i-flash sa eleksyon. Oh, sino ba yung mga dapat na yan na parang 8 diretso to dati Oh, yung mga matatanda na po talaga at sa matagal na panahon, parang wala naman po talagang naibigay sa ating bayan, wag na po natin silang iboto muli. Ang iboto po natin yung mga bago at talagang may track record na din po on their own initiative na po. Kaya number 52 for the win. Ayan. Gaya naman kay Jenny Cagadas, Magpato. Yes po, 52 sa balota. Pastor Apollo C. Quiboloy, sana naman walang dayaan sa eleksyon. God bless you. Attorney K, ano ba masasabi mo kapag lagi nauulit yung sinasabi ng mga kababayan natin na sana walang dayaan? Oo nga. Kung wala lang talagang dayaan, sure win na, nakikita naman natin, di ba? Lalo na, may isang Archlight na survey, di ba? Ang respondents nasa 340,000 compared naman doon sa 2,000. Commercial surveys na 1,500 lang yung respondents, 2,000 lang response. Parang minsan naisip mo, bakit iba ang resulta? Ano to, mind conditioning ba to? Pero eto, nagsalita na po yung mga tunay na mga Pilipino. Nakikita po natin yan sa mga authentic na mga surveys. So kaya sana naman walang dayaan. Kasi this is a democratic country. The sovereignty resides in the people. Kami po, ang boses ng tao, di ba? Vox populi vox. The boses ng tao, yun ang boses ng Diyos. Sana walang dayaan. At kung ayaw nyo na walang dayaan, tayo po na mga Pilipino ang susi po dyan. Kasi kung tayo naninindigan na walang dayaan, hindi tayo papayag na magkaroon ng dayaan. Balikan natin yung mga messages mula kay Lito Bellones Jr. I vote only for Pastor ACQ, Kong Marcoleta, Attorney Bondok, at Doc Ong na makatao, makabayan at makadiyos, hindi kurap at ganid sa kapangyarihan at pera. At ito naman mula kay Roy Llanos, Quiboloy for Senator 2025 for clean, transparent administration. Mula naman kay Rebellia Piedad, dapat talaga mananagot sila sa mga ginagawa nilang sobrang abuso. Ang mga ginagawa nila, nakakagalit talaga ang mga ginagawa ng mga kapulisan. We vote for Pastor Apollo Quiboloy, number 52. Yes. Ito naman po mula kay Olive Oil. Olive Oil, love your polo shirts po, Miss Hannah and Attorney K. How and where to purchase po? My way of supporting PACQ. I think mag-DM na lang. Attorney K, any last message po? Ito. Two things. Una, kasi may nabasa din tayong comment.
Kasi may nagsabi na ayaw kong iboto si Pastor dahil siya daw, may diamond siya na doorknob sa langit. Siya daw yung owner of the world. Siya yung appointed son. Ito lang. Iba po ang, dapat may distinction. Iba po ang spiritual na sinasabi ni Pastor bilang Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. At saka, ibang world na to, political world na to. Huwag niyong paghaluin. Okay? Kasi, pagbigyan namin kayo, sasagutin namin yung sa etong mga sinasabi ni Pastor sa spiritual. Spiritual muna tayo, huwag muna sa political. Kasi dapat huwag mong paghaluin eh. Eto bang sinasabi ni Pastor, nasa Biblia po yan lahat. Una, Hebrews 11:1. Faith po yan. Faith is the substance of things hoped for. Kumbaga, you're hoping for that to happen. Kasi promise yan ng Ama. And the evidence of things not seen, hindi mo pa nakikita, pero alam mong ibibigay siya sa'yo. Bakit? Kumbaga, na-shock ka na ha, doorknob pa lang yun, diamante. Kung mababasa niyo po sa Revelation, ang streets po ng heaven made of gold. Ganun po kaganda ang langit, ang gold. Wala lang po yan. Yung doorknob na diamond, maliit lang po yan. Kaya dapat hindi po kayo ma-shock. At saka, 1 Corinthians 2:9, nagsasabi pong, I hath not seen. Hindi pa po nakita ng mata. Hindi din po narinig ng inyong mga tenga. Which God hath prepared for those who love Him. And it will be revealed by the Spirit. Kumbaga, ito lahat, inihanda ng Ama para sa doong nagmamahal sa Kanya. So kung kayo po, ayaw niyo po ng doorknob sa langit, so saan po ba kayo pupunta? We're talking about spiritual here, ha? Kung talagang, siguro, majority ng mga tao sa Pilipinas ay Katoliko. Siyempre, bakit kayo may relihiyon? Dahil gusto niyo pumunta ng langit. Di ba? Kung hindi niyo po alam ito, so saan kayo papunta? Bakit hindi kayo excited para sa inyong doorknob pa lang yan? Diba? So yun, talking about spiritual yun. Nasa Biblia po yan lahat. Kaya huwag niyo pong i-question ang pagiging, yun nga. At saka, pangalawa, yung sa doorknob yun ha. Pangalawa, yung sa owner of the world, ownership of the world. Kung babalikan niyo naman po ang Biblia sa Genesis, talagang ginawa ng Ama ang buong mundo, lahat ng creation po, sa langit at sa lupa, para po talaga ang magmamay-ari ang tao. Pero kung sa explanation ni Pastor na wala yung ownership, kumbaga hinhijack, ninakaw ito ni Satanas, na sa kamay na ang owner na ngayon ng lahat ng ginawa ng Ama is si Satan, Lucifer, the devil na yan. Dahil nga sa pag-disobey sa commandment. So kung gusto niyo pong mas malaman pa, maintindihan ang mga preaching ni Pastor, marami po yan siya. Pwede niyo pong makinig sa YouTube, andyan po sa Facebook, ganun po yan. Pero ngayon, kung ikaw ay maging anak na ng Diyos, paano ka maging anak ng Diyos? Kung ang kalooban na ng Ama, yung nakasulat na sa Biblia, ang naging buhay mo, ang sinusunod mo, hindi na yung kalooban na pansarili mo, kalooban ng tao, kundi ang kalooban ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na love God with all your heart, susundin mo yan. Pag sinabi niyang love your neighbor, susundin mo yan. Pag sinabi niyang love your enemy, do good to them that hate you, pray for them that despitefully use you. So, pag gagawin mo yan, anak ka nga ng Diyos hanggang sa lumaki ka. Hanggang maging buhay mo na yan siya. So, yun po ang pagiging son of God. So, hindi lang si Pastor. Una lang po, firstborn lang po si Pastor. Ngayon na marami na nag-replicate na yung buhay ni Pastor, na sumusunod sa kalooban ng Ama, marami na pong appointed sons and daughters. So, yun yung pong about ownership of the world at saka sonship po. So, yan, spiritual yan lahat. Huwag niyong ihalo. Kung buhay lang po sa spiritual, okay na po si Pastor. Yes. Kumbaga, na-establish niya na, very comfortable na, prosperous na, we're living life abundantly, na masaya po, na nagsisilbi, na nakadedicate po ang buhay namin sa Ama. Pero dahil sa pangyayari ngayon, na ginigipit siya, iniipit siya, wala po siyang choice. He has no ambition, but he has the solution. Kung kayang gawin sa isang Pastor Apollo C. Kibuloy, ang pang-aabuso, pang-aapi, ang pagkikitil sa karapatang pantao, kaya ding gawin yan sa kahit sinong mamayang Pilipino. At kaya po si Pastor
willing po siya mag-sacrifice muli, i-offer niya po niya, pwede po namin ipahiram si pastor sa inyo para guminhawa na po ang inyong buhay katulad po ng ginagawa ni pastor sa Kingdom of Jesus Christ. So ito, talking about the political world na ha, huwag mo na yung spiritual. Susugan ko lang yung sinabi mo kasi napakaganda niya, huwag natin paghalungin, di ba? Ang pagiging spiritual ni pastor. At doon naman sa mga hindi pa makaunawa, no, talagang yung kanilang antas ng kaalaman, lalo na sa mga usaping spiritual, ang pinakang magandang gawin po una sa lahat, huwag kayong humusga. Yes. Wala po kayong karapatan, no, kung sino man na husga ng isang spiritual na tao. Kasi tanungin niyo na lang po yung sarili niyo, ako ba sa sarili kong spirituality, sa aking connection sa Diyos, meron na ba akong ganung level na makapag tayo ng isang ganitong ministeryo sa buong mundo, nakapagpabago ng buhay ng milyong-milyong mga Pilipino na mas napalapit sa Diyos. Kahit ordinaryong mamamayan lang po kayo, hindi po naman mahirap intindihin na huwag kayong humusga sa inyong kapwa dahil lang sa mga ganun. Ang magandang gawin po natin, kung sincere po kayo, di ba? Lagi sinasabi ni Pastor, manalangin po tayo at huwag tayong gumawa pa ng another injustice, no? Na sa pagsasabi po natin, pagbabash po natin, baka lalo lang po ninyong pinapako yung mga inosenteng tao, lalo na po ang isang spiritual na tao na tulad po ni Pastor Apollo C. Quibloy. Oo nga. Kaya klaro nga, di ba, sa Matthew 7, sabi, judge not that you will not be judged. Huwag kang humusga. Kasi mismo, hindi mo alam ang konteksto, hindi mo alam anong pinagdaanan ni pastor, hindi mo alam kung paano ang training ni pastor na galing sa wala, paano yung training ni pastor, sa kitbog, sa tamayong, paano nag-sacrifice si pastor, inalay niya na po ang buong buhay niya, hindi po siya nag-asawa, wala po siyang yung mga akusasyon sa kanya, wala pong katotohanan niya lahat kasi buong buhay po ni pastor, nakadedicate lang po talaga sa pagsilbi sa Ama. Wala na po, wala siyang kumbaga physical na pamilya, spiritual na pamilya ang meron si pastor. Kaya lahat po ng mga akusasyon na yon, na-explain din natin kanina, kung bakit walang katotohanan yon, kasi kami mismo nakasama ni pastor na ilang taon na mga misyonaryo po kami nakatira din sa KOJC compound, wala pong katotohanan yon. So, at saka, since gusto nyo ipilit sa political world, yung buhay namin na harmonious, prosperous, abundant. Sige, kaya po yung, kumbaga, iwan muna sandali ni pastor para ayusin ang magulong political world na nangyayari ngayon. Kasi andyan na po, kumbaga, sabi nga ng comment, parang mafia na, naging private army na, wala na, kumbaga, hinostage na ang 120 million na mga Pilipino. Kaya willing po si pastor na pumasok dyan sa political world na madumi para ayusin po. Kaya may hashtag ayusin natin ang Pilipinas. Kung wala pong isang tatayo na may political will, na may vision, na isang Pilipino, walang mangyayari sa Pilipinas. Kung hindi nyo kaya, kayang-kaya po ni pastor kasi may napatunayan siya, may exhibit A na po si pastor. At yan yun ang Kingdom of Jesus Christ na galing sa wala, napaunlad po ni pastor, napalago po ni pastor, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kaya ito po ang paalala ni pastor. Ang Pilipinas po, maraming politician. Philippines has a lot of politicians, but we have no leader. Wala po tayong nakikita ang leader na may concern sa lahat ng Pilipino, lalong-lalo na sa Class D and E, lalong-lalo na sa mga na-injustice. Kaya po, ang nangyari po, kanya-kanyang kuha ng pera sa kaban ng bayan, kanya-kanya pong mga, kumbaga, nangu-hostage na lang, nangungurakot, para sa pansarili nilang interest. Kaya po, pinapahiram po namin ang isang Pastor Apollo C. Quibloy na kung anong ginawa niya sa Kingdom of Jesus Christ, na kami po lahat provided po from womb to tomb, libre ang pag-aaral, nakakakain po 3 times a day, may tahanan, may security po, hindi lang food security, pero security sa buhay namin in general. Kaya niya pong gawin yan sa buong Pilipinas kasi the success or failure of an organization or a nation depends on the leader. Kung weak ang leader mo, siguradong failure ang organisasyon. Pero pag may isang leader tayo na meron ng exhibit A, may resibo, na kaya tayong pagtanggol, kaya tayong dalhin, lalo na sa isang first world country, pag si pastor may sinabi, talagang gagawin niya. Hindi yan siya matutulog hanggang hindi niya na-deliver yung promise niya. Ganyan po, ang 3 years, masyado na daw po mahaba.
para gawin ang mga sinasabi, ang plataforma na nabanggit po, which is, ito po, lahat, ito po, plano po lahat ito ni Pastor. Plataforma de gobyerno po ito ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Yung 3 years, masyadong mahaba na daw po para ipaunlad muli ang ating bansa. Again, it takes one leader para muli makabangon ang Pilipinas. Kaya, paalala ni Pastor, ayusin natin ang Pilipinas. Right. Thank you very much, Attorney Kay. Sabi nga, di ba? Ito, narinig ko ito kay Pastor. When the disciples are ready, the Master will appear. And this time, mga Pilipino, kami po sa KOJC, handa na po namin ipahiram si Pastor Apollo C. Quiboloy. This country needs a leader, a spiritual leader. And it's high time po, subukan po natin si Pastor Apollo C. Quiboloy. At hindi po kayo magsisisi dyan. Tama ka dyan, Ina. Attorney Kay, Ina, maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw sa espesyal na programang Para sa Diyos at Pilipinas Kung Mahal. Huwag natin kalimutan, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa ating mga sarili, sa ating mga puso at gawa. So muli ako po si Hannah Jane Sancho. Ako naman po si Ina Mortel. Hanggang sa susunod nating pagsasama, patuloy tayong maglingkod at kumilos para sa ikabubuti ng bawat Pilipino dahil ito ang ating panata para sa Diyos at Pilipinas Kung Mahal. Pastor is a reservoir ng maraming alam sa buhay. Pastor is a very keen observer sa buhay ng tao. Very bright. He would be an asset to the country. I am announcing my full support. And I will campaign for him all throughout the country. This is SMNI News Channel. Truth that matters.